Mayo ay ang buwan ng pambansang kamalayan ng stroke. Ang stroke ay mapanganib at nakamamatay. Ito ang ikalimang sanhi ng kapansanan at nangungunang sanhi ng kamatayan sa Estados Unidos ng Amerika. Ang stroke ay isang sakit na nakakaapekto sa mga ugat ng utak. Kapag ang isang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at sustansya sa utak ay nabara ng isang namuong dugo o pumutok, ang bahagi ng utak na hindi makakuha ng dugo ay mamamatay. Mayroong dalawang uri ng stroke. Ang ischemic stroke ay sanhi ng namuong dugo na humarang sa daloy ng dugo sa utak. Ang hemorrhagic stroke ay sanhi ng pagputok ng daluyan ng dugo na pumipigil sa pagdaloy ng dugo sa utak. Ang TIA o transient ischemic attack o mini-stroke ay sanhi ng pansamantalang namuong dugo sa utak. Ang pagkilala sa mga maagang palatandaan at sintomas ng stroke ay nagbibigay daan sa agarang paggamot na nakakabawas sa mga pangmatagalang epekto ng stroke at posibleng makaiwas sa kamatayan. Dito sa Keck Medical Hospital ng USC, ginagamit namin ang mnemonic na BFAST upang makita ang mga palatandaan at sintomas ng isang matinding stroke. Ang B ay para sa balance o balanse. Ang tao ba ay biglang nawalan ng balance o nahirapang maglakad? Ang E ay para sa eyes o mata. Ang tao ba ay may biglang pagkawala ng paningin sa isa o parehong mata? Ang F ay para sa face o mukhang hindi pantay. Ang isang bahagi ba ng mukha ay nalaylay o ito ba ay manhid? Tanungin ang tao na ngumiti. Pantay ba ang ngiti ng tao? Ang A ay para sa arm o kahinaan ng braso. Ang isang braso ba ay mahina o namamanhid? Hilingin sa tao na itaas ang dalawang braso. Ang isang braso ba ay naanod pababa? Ang S ay para sa speech difficulty o pananalita. Malabo o magulo ba ang pagsasalita? Ang T ay para sa time o oras para tumawag sa 911, alertuhan ang mga medikal kung nasa ospital. Ang ilang mga kadahilanan ng panganib para sa stroke ay mataas na presyon ng dugo, paninigarilyo, diabetes, hindi aktibo sa katawan, labis na katabaan, at mataas na kolesterol. Ang mga panganib na kadahilanan na ito ay maaaring pangasiwaan at gamutin gamit ang dieta at ehersisyo, at sa tulong ng inyong pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga o doktor. Sa pamamagitan man ng pagbobolontaryo, pagbibigay o pagtataguyod, may kakayahan kang tumulong sa paglaban sa stroke. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang www.stroke.org. Salamat sa pakikinig.